Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our third reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa ating third reading of the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang mababasa natin sa third reading of the day today. Okay? Kamusta po kayo? Sana po ay napanood nyo na po yung late kong na-post last night na fourth reading, at ngayon din po ang first and second reading natin bago po kayo tumalon dito, no? So, tingnan po natin. Mamaya ko pa po ito ma-upload. Siguro mga around 11 to 12, no? Kasi ako po ay after po ay yan, ginagawa ko po ito ngayon around 6 o'clock, no? Tapos meron lang po akong kukuhanin or dadaanan, and then meron na po akong personal reading, and then i-edit ko po ito at ilalabas ko po sa inyong lahat. Okay. Pili na po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Yan, itabi muna po natin. Itabi muna po natin itong mga hindi po natin napiling baraha. At buksan po natin. Okay, buksan po natin ang isang kandila. At ito naman po. Okay. So, tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa ating third reading of the day. Growth, looking ahead, itong tao pong ito ay nag-iisip, no? Nag-iisip po siya ng mga strategies kung paano po ang kanyang gagawin para po siya ay iyong mapansin muli, no? Actually, ito pong taong to ay kung titingnan mo, para pong napakadaming drama, no, sa buhay. Dami niya pong pasakalye, napakadami niya pong naiisip niya naman po kayo, napakadami niya pong drama sa buhay, pero sa totoo lang po, naiisip ka po nitong taong to, no? Naghahanap lang din po ito sa iyo kaya po siya maraming drama, to tell you honestly. At nag-iisip siya, looking ahead, ano? Tapos naiisip niya kayo. Ang dami niya pong drama kasi grabe po ang pride nito, no? Hindi niya po maibaba. Tapos kung ano-ano po ang ginagawa niya, sa totoo lang, para po ang magpapansin sa'yo at makakuha po ng reaksyon. Kasi to tell you honestly po, no, ang taong ito po ay
nagpapapansin lang po para po siya ay makakuha ng reaksyon sa'yo, no? Hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin ngayon para po siya ay makakuha ng reaksyon sa'yo. Kasi kahit po anong gawin niya, no, sa nakikita niya po, dinidedma mo daw po siya at hindi mo na siya pinapansin, no? Sa totoo lang, ang taong ito ay nakakaramdam ng pagiging KSP po sa iyo, no, sa mga oras na to. At talagang naki-KSP po siya, naghahanap po talaga siya sa iyo ng atensyon at talagang naghahanap po siya sa iyo ng reaksyon. Kasi kahit po anong gawin ito ngayon, hindi na po niya alam kung ikaw daw po ay magre-react pa ba sa kanya o magre-react ka pa raw ba sa kanyang mga ginagawa. Dahil to tell you honestly, hindi niya po alam, no, kung ano po ang tumatakbo na sa iyong isip, no? Kaya kahit po ano ang ng style niya ay gagawin at gagawin niya po, makahanap lang po siya or makakuha lang po siya ng reaction sa iyo, no? Talagang alam mo ang taong ito may pride, talaga sobrang taas ng pride. Pero kung sa pagmamahal at sa pagmamahal din naman, mahal ka pa rin naman talaga ng taong to. Kaya lang po masyado lang po siyang ma-pride, no? Hindi niya po iniisip na yung pagiging ma-pride niya minsan ay wala rin pong pupuntahang maganda, no? Talagang itong taong ito ay talagang mapapagod at mapapagod lang po siya sa ganyan isipin niya na hindi ka na lang niya kausapin ng maayos, no? Kesa magdadrama siya dyan o kung ano man ang gagawin niya, nag-iisip siya ng strategy, nag-iisip siya ng kahit na anong gusto niyang gawin para itong taong to somehow ay mapansin ka, no? Talagang hindi po ito titigil hanggang hindi na siya nakakakuha sa iyo ng reaksyon, no? Gustong-gusto niya pong makakuha sa iyo ng reaksyon, gustong-gusto niya pong makita kung ano raw po ang nilalaman ng isipan mo. Kaya sabi ko sa iyo, itong person na to ay gustong makakuha ng reaksyon, no? Yan, no? Hanggang hindi po umaayos, hindi po ito titigil, no? Talagang kukuha at kukuha po yan ng reaksyon sa'yo, no? Kawawa po siya kasi parang ayaw niya pong tanggapin sa kanyang isipan, no, na siya po ay talagang nagkamali sa'yo, no? Kaya ngayon, pinapanish po siya ng kanyang pride, pinapanish po siya ng kanyang ego. Yan po ang nakikita kong reaction niya somehow, no? Distracted po ang taong ito, na very very distracted po ang taong ito ngayon, ano, at nalulungkot po siya kasi hindi niya po kakayanin, ano, pag nakita po nito na ikaw ay umayos, mas lalo ka pong gumanda at nag-aayos ka po, ay itong taong pong ito ay malulungkot, no? Hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya kasi po siya po ay makakaramdam ng insecurity, pati po ang third party. For those of you na mayroong third party, maiisip at maiisip niya po yan na yung third party ay maiisip na lagi niya po nakikita na ang person nyo ay nakatulala. So talaga po maiisip niya na iniisip ka pa rin ng person mo, at ang malala dito ay mahal ka pa po ng person mo, no? Yan po ang nakikita ko. Whether i-deny niya man yan, mahal ka pa rin po ng person mo. Nahihirapan lang po siyang tanggapin. May doubts po siya sa sarili niya. Bakit hindi po siya nasa-satisfy sa mga ginagawa niya, no? Para po siyang walang katahimikan. At kung iisipin niya po ay talagang naging greedy daw po siya, naging siya ay makasarili. At sa nakikita ko po, ang taong ito po ay hindi po titigil yan, ano? Talagang maiisip at maiisip ka po niya, at talagang ma-hurt po talaga siya na pag ikaw na yung naka-move on talaga. Wheel of Fortune, this is all about negativity, no? Lahat po ng negative emotions ay nararamdaman niya sa ngayon. Lahat ng negative emotions, Wheel of Fortune in reverse, is all about sadness, depression, betrayal, no control of bad luck, no? Karmic situation, lahat po yan ay nandyan, ano? Talagang hindi niya po yan maiaalis, at talagang
sa nakikita ko po ay mahihirapan at mahihirapan po siya dyan. At tandaga ang taong ito ay nakakaramdam ng depression. Depression po ay talagang nandyan at hindi niya po yan maaalis sa kanyang sarili. At sa nakikita ko po ay ang dami niya po kasing careless decision at mga desisyong hindi pinag-isipan. Talagang yan, sinayang niya po kung ano man ang meron kayong dalawa. Ngayon po ay alam niya po na hindi tama yung kanyang ginawa, confused siya. Ang dami pong brutal na nangyayari sa buhay niya at chaos, mga problema, talagang ang taong ito ay nakakaramdam ng matinding pagsisisi, kaso because of too much pride and ego, hindi po siya makalapit sa'yo. Ayan, the tower. Lumabas pa po ang the tower. Talagang sabi ko nga po sa inyo, itong taong ito, napakadaming drama ang ginagawa niya o gagawa pa siya ng mga drama para lang po makakuha ng reaction sa'yo. So, wag na wag mo po itong panay siya drama. Ang totoo, gusto niya lang kumuha ng reaksyon sa'yo. Kasi the more kang tahimik, at wala kang reaksyon, the more po itong nagagalaite, the more po itong nabubwisit. Kaya sabi ko nga sa'yo, panay siya drama, ang totoo gusto niya lang kumuha ng reaksyon sa'yo. Yan. Panay po siya tension, broken communication, tension. Ang taong ito ay nakakaramdam ng too much tension. Talagang naiisip niya po yung tension na pagka kasama niya ang third party, wala na po itong ginawa kung di mang-away ng mang-away sa kanya, at talagang puno po siya ng mixed emotion siya, may poor judgment, nagkamali po siya ng paghuhusga sa'yo, nagkamali po siya ng lahat ng ginawa sa'yo, at hindi na po siya talaga nag-isip, kaya ngayon unti-unti po yang pumapasok sa kanyang isipan, at para po siyang nanghihinayang. Ang pakiramdam niya po, pag-aari ka pa rin niya na hindi ka po pwedeng mapunta sa iba. Disconnected. Disconnected po ang taong ito. Hindi niya po kasi alam kung paano ka i-approach. Tulad nga na sabi ko, sa second reading of the day, gustong-gusto na nitong bumalik, lumapit, pero wala po siyang mukhang maiharap sa'yo. Disappointed po siya sa mga takbo ng kanyang buhay sa ngayon, hindi niya po malaman-laman. Very, very confused po ang taong ito, sa totoo lang. Confused po siya at hindi niya po alam ang kanyang gagawin. Happy memories, naiisip niya po ang mga memories nyo na dati na po niyang tinapon. Sabi ko nga po sa iyo, hinahanap ka nito, kung ano man ang relasyong meron kayo, it is because ngayon hinahanap-hanap ka na po ng taong ito. At ang tindi po, sa sobrang tindi po, ay hindi niya po alam kung paano po siya haharap sa iyo. Ang tao pong ito ay nakakaramdam ng matinding dagok sa buhay niya. Kinakarma po ito at kakarmahin pa po ito sa mga susunod na panahon, kahit po hindi mo i-wish, kasi ikaw po ay mabait na tao. Kahit paano ay ayaw mo po ng mga ganyan, pero sasabihin ko po sa iyo, wala pong makakaligtas kung ang tadhana na po mismo ang naningil sa kanya. Yan po ang nakikita ko. At pag siningil po siya, sasabihin ko po sa iyo yung totoo, talagang yung pagsingil po sa kanya ng tadhana ay hindi man po natin gustuhin, pero sisingilin at sisingilin po siya ng tadhana. Yan po yung nakikita ko, kahit po ayaw natin, pero wala po tayong magagawa, hindi po siya sa inyo lang may atraso, kung hindi sa divine universe. Ay, kapag ikaw po ay umaayos, ayaw niya. Gusto niya po maging miserable ka para ikaw po ay
magmakaawa sa kanya, ikaw po ay makita niya po na pag happy ka po kasi at kapag maayos ka, natatakot po ito, there's fear, no, na baka tuluyan mo na siyang kalimutan at ikaw ay mag-succeed na samantalang siya ay may failure, no. At talagang sinasabi ko po sa iyo, ang taong ito ay may fear of change. Playing safe lang po siya sa mga bagay-bagay, pero wag ka pong mag-alala, there will come a time itong tao na ito ay pupunta sa iyo at hihingi din po ito ng panahon mo, no? At kukunan ka rin po ng mga reaksyon nga nito. Sabi ko sa iyo, kunwari siya po ay maraming drama sa buhay, maraming false accusation, pero gusto niya lang magalit ka kasi gusto niya po ng reaction sa iyo. Any reactions from you, magalit ka man, matuwa ka man, basta gusto niya po ng reaction sa iyo. Okay, that is your third reading of the day. I'm sorry, hindi na po ako makapagbigay ng fourth reading, pero babawi po ako sa inyo bukas. Sana po ay mapanood niyo po itong first, second, third po, and reading for the day bago po kayo tumalon bukas sa ating fourth reading of the day. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. And for those of you na nakarelate, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko po ang inyong mga reaksyon. At syempre po, no, gusto ko lang din pong malaman kung ano po ang inyong saloobin dito sa ating topic for today. But I do hope na napanood nyo na po yung, sabi ko nga, yung first, second, third, and fourth reading kahapon bago po sana kayo lumagtaw sa first and second reading at ngayon ang third reading, dahil ang gaganda po ng readings natin sa araw na ito, lalo na po Tuesday, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account. At messenger account din po, no? So, meron din po dyan. Nilabas ko po bago ang aking official and legit FB and messenger account sa dulo ay nilabas ko rin po after nito yung nanghahack sa atin na Lady Elena na peke, no? At pag hindi po niya kayo nauto, ay gagawa po siya ng iba at mga doktor kwak-kwak naman ang mga sinasabi niya, no? So, maging alerto po kayo sa mga scams na yan, okay? Scammers na yan. And sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Thank you for not skipping ads at alam ko po na tulong yan sa ating channel dahil tayo po ay nalalapit na para sa ating first na One Love a Day, no? For our street lolos and lolas sa kalye, no? Tayo po ay maghahanap ulit ng 50 lolo at lolas para mabigyan po ng ating mga loot bags at ampaw, no? Pambili ng kanilang mga gamot, mga kailangan sa buhay, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time. You wake up and do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, make yourself busy, happy, and always forgive yourself, no? And always be grateful that we are still alive and that we have the chance para po baguhin ang mga pagkakamali po natin sa ating mga sarili. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tao na hindi nila dinadamutan ang kanilang mga sarili at pinapatawad po nila each passing days, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And kailangan po mahalin nyo ang sarili nyo because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is so short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for our first reading for tomorrow. I do hope na maging masaya po kayo at happy po kayo at ako po ay nagpapasalamat para sa inyong lahat. Okay? God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na
Siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80. At ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensohan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.